UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Libo-libo nating mga kababayan inaasang magsisimula ng dumagsa sa mga sementeryo ngayong araw. Kaya mas lalo pang hinigpitan ang seguridad. Mga pasahero na gusto pang humabol sa long holiday, dagsa pa rin sa mga paliparan. Mga hotel at inn sa Baguio City fully booked na dahil sa dami ng mga bakasyonista. Expanded no window hours policy at extended number coding scheme ipatutupad na ngayong linggo. Mga barko ng China na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal nabawasan na. Fishery Cooperation ng Pilipinas at China patuloy na pinag-uusapan. Malacanang Kamaon ay talang ika-4 na sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5 matapos talunin ang defending champion AFP Cavaliers. At hiling ng isang single parent na nagdagdag puhunan at mga paninda na bigyang katuparan ng programa ang Munting Pangarap ng UNTV. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa Cebu at Mandaue City nitong weekend. May report si Marlon Abique. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawang biktima ng vehicular accident sa MC Briones Street, Capitol Site, Cebu City noong Sabado. Bumaliktad ang sinasakyang Toyota Wigo ng mga biktima na kinilalang sina Mayel at Adonis Adan matapos bumangga sa isang taxi sa may intersection ng Osmeña Boulevard. Idinadaing ng mag-asawa ang pananakit ng ulo at iba pang bahagi ng katawan na agad namang inassess at nilapatan ng pangunang lunas ng grupo bago dinala ang mga ito sa Chongwa Hospital para sa iba pang atensyong medikal. Samantala, sugatan naman sa noo at pananakit ng tagiliran at paa ang idinadaing ng sugatang angkas ng motorsiklo sa bahagi ng Barangay Magikay, Mandaue City. Agad naman itong tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktima na kinilalang si Genesis Patalya, 22 taong gulang, sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang taxi. Umalis naman agad ang kasama nitong nagmamaneho ng motor matapos ang insidente. Samantala, matapos lapatan ng pangunang lunas, dinala na ng grupo si Genesis sa Mandaue District Hospital. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Cebu. At kalinsabay ng pagdagsa ng mga tao, nagkalat na rin ang mga nagtitinda ng iba't ibang produkto sa Manila Memorial Park. Mula sa Manila Memorial Park, may report si Nel Maribohok live. Go ahead, Nel. Lord, mula pa kagabi, marami sa ating mga kababayan ay pumunta na dito sa Manila Memorial Park dito sa Sukat. Mapapansin natin dito na marami na rin ang mga pulis kasama mga sundalo na nagbabantay sa paligid ng sementeryo. Ayon kay Police Chief Inspector Rodolfo Placido, nasa 7,000 na ang mga kababayan natin na nandito sa Memorial Park. Bihira rin na niya mga nakukumpiskang mga ipinagbabawal na bagay dito. May 77 personnel mula sa Philippine National Police ang nakabantay kung saan may 4 na shift. May Marines rin na tumutulong sa pagbabantay sa seguridad. Ayon kay Placido, October 29 pa lang ay naka-alerto na sila dito sa Parañaque City. Hindi pa gaano mabigat ang daloy ng trapiko sa mga kalsada na malapit dito sa Manila Memorial Park. Sa pagdagsa ng mga tao, dumagsa na rin yung mga negosyante dito sa loob ng sementeryo. Karamihan ay mga tindang pagkain at inumin. Ilan sa mga kilalang personalidad naman na nakalibing dito ay sina dating Senador Ninoy Aquino, dating Corazon Aquino, Senator Robert Barbers,
mula sa movie personalities tulad ni Helen Vela, Rene Requestas, Rico Yan, Paquito Diaz at Ike Lozada. Yan muna ang ating update. Flor. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, nag-ulat mula sa Manila Memorial Park. Nagsapa rin ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 upang samantalahin ang mahabang bakasyon. At mula sa Ninoy Aquino International Airport, narito ang report ni Joan Nano live. Yes, Joan. Yes, Flor, patuloy pa rin na dumarating dito sa NAIA Terminal 3 yung ating mga kababayan na babiyahe upang magbakasyon ngayong holiday. At kumpara nga nung weekend, ayon nga sa Manila International Airport Authority o MIAA, ngayong araw ay inaasahan nga nila na bababawasan na yung bilang ng mga pasahero na sasakay ng eroplano. Sa pag-iikot natin kanina, nakita natin na hindi na ganun kahaba ang pila sa mga gate ng terminal, gayon din ang pila sa check-in counters ng ilang airline companies. Ngunit pagdating dito sa loob, nakita natin na yung karamihan sa mga pasahero ay naka-standby dito at dito na nga sila naghihintay ng oras ng kanilang mga flight. Ang ilan sa kanila minabuti na magpunta ng maaga upang hindi na maiwan ng kanilang eroplano. Sa pagtayangan ng MIAA, nasa mahigit kumulang 100,000 pasahero ang dumating sa 4 na terminal ng NAIA simula pa noong Webes, kaalinsabay ng long holiday. Pero dahil hanggang bukas na lamang Flor ang bakasyon at balik trabaho na sa Miyerkules ang ating mga kababayan, inaasahan na mamayang gabi pa lamang ay mababawasan na ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA. Sa ngayon ay wala pa tayong natatanggap na abiso mula sa MIAA kung meron bang mga delayed o canceled flights. Sa magkapareho yan sa domestic maging sa international flights. Nakausap naman natin ang ilan sa mga pasahero na ngayon palang babiyahe. Ang iba sa kanila mas pinili na bumiyahe ngayon pa lamang para nga makaiwas doon sa mahabang pila at bulto ng mga tao noong weekend. Ang ilan naman sinasabi ngayon lang sila nakatsyempo ng promo kaya ngayon pa lamang sila magbabakasyon. Sa mga kababayan naman natin, Flor, na babiyahe pa lamang patungo dito sa NAIA Terminal 3, wala pa silang masyadong magiging problema dahil maluwag pa ang sitwasyon ng trapiko dito sa paligid ng terminal. Flor, patuloy nga ang paalala at babala ng MIAA sa mga pasahero dito sa NAIA na bantayang mabuti yung kanilang mga gamit, huwag basta magtiwala sa mga hindi nila kakilala at mag-ingat laban sa mga kawatan na sunasamantala nga yung bulto ng mga tao sa bawat terminal ng NAIA. Yan muna latest, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa NAIA Terminal 3. Mula naman sa Manila Memorial Park at NAIA Terminal 3, kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery. Narito ang report ni Roderick Mendoza, live. Go ahead, Roderick. Flora, patuloy nga yung pagdagsa ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. Hanggang kaninang alas 11 ng umaga ay umabot na sa 150,000 yung bilang ng mga bumibisita dito sa sementeryo at inaasahang aabot ito ng 200,000 ngayong tanghali. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad at aabot na sa 600 pulis ang ipinakalat ng Manila Police District at NCRPO sa loob at labas nitong sementeryo. Isang ice pick at isang cutter ang nakumpiska kanina kasama ang ilang bote ng alak, matutulis na bagay at sari-sari pang mga kontrabando. Paalala muli ng pamunuan ng sementeryo, huwag nang magdala ng matutulis, matatalim at babasaging mga bagay upang huwag nang maabala sa inspeksyon. Isang 2 taong gulang na bata naman ang hinimatay kanina dahil sa init ng panahon, ngunit agad naman itong naisugod sa ospital. Kaya't paalala ng mga otoridad, hanggat maaari ay iwasang magsama ng mga maliliit na bata sa pagpunta sa sementeryo. Bawal din magdala ng mga alagang hayop dito sa Manila North Cemetery. Samantala, sarado na sa trapiko ang kahabaan ng A. Bonifacio mula dyan sa Mayon Street. Sarado na rin ang Blumentritt hanggang Blumentritt Extension hanggang dito sa tapat ng Manila North Cemetery. Kaya Flor, paalala natin sa mga magtutungo dito sa Manila North Cemetery, kung maaari ay iwasan na po nilang magdala ng sasakyan dahil bukod sa traffic at sarado yung ibang mga kalsada sa paligid nitong sementeryo ay pahirapan din yung paghahanap ng lugar na ng parking, yung mapaglalagyan ng kanilang mga sasakyan pagdating dito sa era. Flor? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, nag-ulat mula sa Manila North Cemetery. At matapos ang ulat ni Roderick Mendoza sa sitwasyon sa North Cemetery, alamin naman natin ang sitwasyon sa Manila South Cemetery sa pamamagitan ni Joyce Balancio. Live.
Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Lakay. Para sa ating mga kababayan na nagbabalak pumunta dito sa Manila South Cemetery ay mahigpit na seguridad ang ipinapatupad dito, Lakay. Kung dito sa aking kinatatayuan, ito yung South Avenue, yung kalsada sa mismong tapat na Manila South Cemetery. Sinarado na ito dahil naghahanda sila sa inaasahang bulto ng mga tao na dadagsa dito sa loob ng sementeryo. Dito naman makapasok ng sementeryo, Lakay, ay mahigpit din yung pinapatupad nilang seguridad dito. Magkahiwalay yung lanes ng babae at ng lalaki. At dito pa lang makikita natin yung mga polis at mga sundalo na sila mismo yung nag-i-inspect ng mga dalang bagahe ng mga taong pumapasok dito. Marami silang mga ipinagbabawal na mga gamit dito katulad ng mga armas, baril, mga matutulis na mga bagay katulad ng kutsilyo, pati na rin mga pinta. Dito naman, pagpasok natin, makikita natin meron dito mga iba't ibang booth. Meron sila mga pinapahiram dito ng mga wheelchairs, Lakay, para sa ating mga kababayan na may mga sakit, pati na rin sa mga senior citizen na siguro hirap na makapaglakad at makaikot dito sa loob ng sementeryo. Libre yan, Lakay, at binibigay na serbisyo yan ng Manila City Hall. Para naman sa ating mga kababayan na may mga kasamang mga bata, edad 7 pababa, kailangan nilang irehistro ang kanilang mga anak dito sa booth na ito upang mas madaling mahanap yung mga bata in case na magkaroon ng stampede dito or magkawalaan, ay madali sila ma-identify at alam, magkakaroon sila ng bilang ng mga bata na nandito sa loob ng sementeryo. Meron din mga booth dito, Lakay, yung Philippine Red Cross at Manila Health Department, dahil inaasahan nga nila na maraming mga tao yung pupunta dito sa Manila South Cemetery. Actually, sa tala ng PNP Command Post, as of 11 o'clock ay meron ng mahigit kumulang 10,000 mga tao dito at inaasahan nila na mas marami pa yung dadagsa ng mga tao dito hanggang bukas at sa November 2. Yan muna pinakuling balita mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Joyce Balancio. Nag-uulat mula sa Manila South Cemetery. Araw ng linggo ay isinailalim na ng Department of Health sa Code White Alert ang lahat ng mga hospital at regional offices nito sa buong bansa. Kaugnay ito ng inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo sa iba't ibang panig ng bansa para sa mabilis na pagresponde sakali magkaroon ng health emergency. Tatagal ang pag-iral ng Code White Alert sa buong bansa hanggang sa November 2. Mahigpit na binabantayan naman ng Philippine Coast Guard ang mga kolorum ng sasakyang pandagat dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero pauwi ng probinsya ngayong undas. May report si Aiko Miguel. Sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong undas, dumadami rin ang mga kolorum na shipping vessel. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard upang mapigilan ang operasyon ng mga ito. Ayon kay PCG spokesperson Commander Armand Balilo, kadalasan anya na nagkakaroon ng overloading sa mga kolorum na shipping vessel. Malaki rin ang tiyansa na pagmulan ito ng mga aksidente dahil kadalasang hindi kumpleto ang safety equipment ng mga ito at hindi dumadaan sa inspeksyon bago pumalaot. Ang mga usually nagsasakay ng mga excess passengers, yung tinatawag namin mga kolorum boats, yung mga hindi nagpapaalam sa mga authorities. Partikular na binabantayan ng PCG ang mga lugar sa Visayas kung saan talamak umano ang operasyon ng kolorum sea vessels. Yung mga kolorum na, yung mga pangingisda na pagka ganitong peak season ginagamit na pangpasahero. Pinapayuhan naman ang publiko na kaagad na idulog sa PCG kapag may namataang mga kolorum na mga bangka o mga barko. Huwag din anyang tangkilikin ang mga ito lalo na't maraming paglabag sa safety procedures. Dagdag pa ng PCG na maiging magtungo na lamang sa mga port area kung saan makatitiyak na dumaan sa maayos na inspeksyon ang mga barkong bumibiyahe sa laot. Samantala tinitiyak naman ng mga pamunuan ng mga pantalan na handa sila sa accommodation ng libu-libong biyahero para sa undas. Bagaman hindi maiiwasan na may mga naaantalang biyahe sa mga pantalan, tinitiyak naman ng Philippine Ports Authority at ng pamunuan ng Manila North Harbor Port Incorporated na magiging maalwan sa mga pasahero ang kanilang paghihintay dahil maayos at kumpleto ang pasilidad sa loob ng passenger terminal. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. At sa mga akit po ng Baguio City, fully booked na ang mga hotel at inn sa lungsod dahil sa pagdagsa ng mga bakasyonista ngayong long weekend. Wala sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, magandang hapon.
Yes, Lakay, magandang tanghali. Masikip na nga ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Baguio dahil sa dami ng mga bakasyonista sa long weekend. Hindi alintanan ng mga turista at bakasyonista ang pinsalang dulot ng nakalipas na bagyong Lawin sa City of Pines. Biyernes pa lamang ay nagsimula ng dumagsa ang mga turista dito sa syudad na hindi pa halos nakakabangon mula sa hambalos ng bagyong Lawin. Kaya naman sinamantala ito ng mga negosyante upang kumita. Maging ang mga hotel at inn ay halos fully booked na samantalang abalang-abalang mga bus terminal dahil sa dami ng pasahero. Ang bawat biyahe ng bus ay nasa 10 to 20 minutes ang interval kaya hinigpitan na rin ang seguridad sa mga bus terminals. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga bakasyonista o turista ay nag-deploy na ng mahigit sa 300 pulis ang buong Baguio City. At muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik kayo, Lakay. Maraming salamat, Grace Doctolero mula po sa Baguio City. At susunod, panibagong sama ng panahon, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Fishery cooperation ng Pilipinas at China patuloy na binabalangkas. Mga Pilipino, pinayagan ng makapangisda sa Scarborough Shoal. At pagpapatupad ng Federal Form of Government sa bansa, pinamamadali na ni Pangulong Duterte sa Kongreso. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras ang isang low pressure area. Alamin natin ito sa update ng lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Isang low pressure area nga po ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ito ay nasa distansyang 1,240 kilometers sa may silangan po yan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, within 2 to 3 days ay may tsansa na ito po ay maging isang bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon ay wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Meron po tayong tinatawag naman na Intertropical Convergence Zone na nagdudulot po ng makulimlim na lagay ng panahon sa may area po ng Mindanao, Visayas at Palawan. Sa mga lugar po na yung makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Kasama na rin po ang area ng Mindoro at Romblon at maging yung Bicol Region. May mahinang mga pag-ulan din sa Cagayan, Isabela at Ilocos Norte. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon ng biglaang mga pag-ulan, isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, ayon din po sa Pag-asa, malaya na pumalawat ang ating mga kasambahay na mga isda sa anumang baybayin ng ating bansa. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nagtalaga na rin ng karagdagang pang sundalo sa Manila North Harbor bilang bahagi ng pagpapatupad ng seguridad sa mga uuwing pasahero sa mga probinsya ngayong undas. Mula sa Manila North Harbor, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Flor. Bagaman kaunti na lang ang mga pasahero ngayon dito sa Manila North Harbor Port, ay mahigpit pa rin na binabantayan ang seguridad ng mga pantalan sa bansa. Sa kasalukuyan, bukod sa Philippine National Police at Philippine Coast Guard Auxiliary, ay mayroon na ring nakatalagang Philippine Army para sa security at kaligtasan ng mga pasahero. Bagaman wala namang mga threat o mga banta ng untoward incident, ay naka-heightened alert pa rin ang mga pantalan sa bansa. Ayon kay Commander Rogelio Ramos ng Philippine Coast Guard Auxiliary, wala rin silang natatanggap na mga ulat ng mga nawawalang gamit o mga nakawan. Mula October 25 naman hanggang kaninang umaga ay may tinatayang 13,000 na mga pasahero na ang nakabiyahe papunta sa kani-kaniyang probinsya. Ngayong araw ay may 2 barkong nakaschedule ang biyahe papuntang Zamboanga, Dumaguete, Cebu at Dipolog. At isang barko naman ang pabalik dito galing ng Visayas. Sa overall assessment ng security group na nakatalaga dito sa Manila North Harbor, ay maayos naman at wala namang congestion sa mga pantalan, bagaman patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero nitong nakalipas na mga araw. Floor, inaasahan naman ng pamunuan ng Manila North Harbor Port Incorporated na sa susunod na linggo naman ang pagdagsa ng mga pasaherong pabalik naman sa kani-kaniyang probinsya mula sa Visayas at Mindanao. Yan muna ang latest live mula dito sa Manila North Harbor Port. Balik sa iyo, Floor.
Thank you, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Manila North Harbor. Bagamat kakaunti na rin ang pasahero sa Araneta Bus Terminal, ay patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad dito. Mula sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, narito ang report ni Grace Casin live. Yes, Grace. Floor, pailan-ilan na lang mga pasaherong dumarating dito sa Araneta Bus Terminal simula pa kaninang umaga. Kakaunti ito kumpara noong Biyernes at Sabado. Ilan sa kanila naubusan daw ng tiket noong Biyernes kaya ngayon lang nakabili. Ang ilan naman ayaw sumabay sa bulto ng mga pasahero at makipagsiksikan. Sa ngayon, kakaunti na rin ang mga bumibili ng tiket. Sa pagtaya ng PNP, nasa 1,000 pa lang ang bilang ng mga pasahero simula kaninang umaga. Samantala, patuloy naman ang inspeksyong isinasagawa ng LTO sa mga bus bago bumiyahe. Ilang bus pa rin ang hindi nakaalis dahil sa ilang mga depekto gaya ng sirang head at brake lights. Isa-isa rin iniinspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang bagahe ng mga pasahero. Wala pa namang naitatalang anumang krimen o insidente ang PNP sa mga oras na ito. Floor, ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal, inaasahang bukas ng gabi at sa Miyerkules ng madaling araw na muling dadagsa ang mga pasahero dito sa terminal. Floor? At yan po ang sitwasyon sa Araneta Bus Terminal. Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. At sa iba pang mga balita, umpisahan na ngayong linggo ng Interagency Council for Traffic o IACT ang pagpapatupad ng Expanded No Window Hours Policy at Extended Hours and Number Coding Scheme sa buong Metro Manila. Narito ang report ni Joan Nano. Simula sa November 2 araw ng Miyerkules, ipatutupad na ng Interagency Council for Traffic o IAC ang Expanded No Window Hours Policy at ang Extended Hours sa Number Coding Scheme bilang bagong traffic management system sa Metro Manila. Layo nito na mabawasan ang mabigat na trapiko na nararanasan ng mga motorista sa pamamagitan ng pagbabawas sa volume ng mga sasakyan na araw-araw na bumabiyahe sa mga lansangan. Sa ilalim ng Expanded No Window Hours Policy, mas palalawakin pa ang mga lugar na sakop ng polisiya. Maliban sa EDSA at C5, suspendido na rin ang window hours sa Recto at Quirino Avenues, Araneta Avenue, Aurora Boulevard, Quezon at Commonwealth Avenues, Marcos Highway at iba pang mga pangunahing kalsada. Ibig sabihin, hindi na maaaring dumaan sa mga nabanggit na kalsada ang mga sasakyan na sakop ng nakatakdang number coding. Ang intensyon lang naman talaga dyan, kasi may mga nagsasabi, ganun din, hindi na kami makakabiyahe. Yun po yung intensyon. We will discourage you on those days. Kung hindi naman importante talaga, wag na ho kayong bumiyahe. Nakakabawas ho talaga ng trapiko yung no window. Ngunit hindi muna kasama sa huhulihin ng provincial buses na nag-apply ng special permit sa LTFRB hanggang sa November 3 para makabiyahe palabas ng Metro Manila dahil sa long holiday. Batay sa MMDA Memorandum Circular No. 3 Series of 2011, tanging ang mga emergency vehicle lamang ang exempted sa naturang regulasyon, kabilang na ang mga ambulansya, fire truck, police patrol cars, military and government vehicles at iba pang mga katulad nito. Habang ang mga sasakyan naman gaya ng school bus, company shuttle, pribadong sasakyan ng mga miyembro ng media at mga doktor ay maaaring mag-apply ng exemption. There is no blanket exemption. Kailangan malaman ho namin yung particulars. Baka naman dalawang kotse mo, bakit pa kita bibigyan ng exemption? Kasabay ng Expanded No Window Hours, palalawigin na rin ang coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Narito naman ang isang hindi kagandahang balita. Posibleng tumaas ngayong linggo ang presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa oil industry players, 5 hanggang 10 sentimo ang maaari madagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Maaaring 5 sentimos naman o walang magiging paggalaw sa halaga ng diesel. At samantala, posible rin magpatupad ng 2 piso hanggang 2 piso at 50 sentimos na dagdag presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nangahulugan ito ng 22 hanggang 27 pisong dagdag sa presyo ng bawat regular na tangke ng LPG. Bagamat nakaposte pa rin ng mga Chinese Coast Guard, ay pinapayagan na ang mga Pilipino na mangisda sa Scarborough Shoal. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Iniulat ni Presidential Security Advisor at former AFP Chief
Retired General Hermogenes Esperon Jr. na nabawasan na ang bilang ng mga Chinese ship na namataan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales. Mula sa dating 5 People's Liberation Army, Navy at 4 na Chinese Coast Guard ships na araw-araw nagpapatrolya sa Scarborough Shoal. 2 barko na lamang umano ng China ang nakita sa lugar mula noong October 17 hanggang 27. Muli namang nilinaw ng kalihim na walang formal na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa isyu ng pangingisda sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit pinatotohanan ng mga mangingisdang mula sa Zambales na hindi na sila itinataboy ng Chinese Coast Guard kapag pumapasok sa Scarborough Shoal. Okay no? Pinapayagan na sila dahil narinig ko kanina na open na daw sa puting buhangin daw, Calboros. So wala pong insidente ng pagtataboy? Ay wala naman. Kasi kahapon ko lang kausap yung yung taga Mabayo na okay na daw. Simula noong nakaraang linggo ay nasa 8 bangka mula sa Subic, Zambales na ang pumapalaot sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nagpasalamat ang mga mangingisda sa Duterte administration dahil sa pakikipag-usap sa Chinese government. Ay, mas maganda. Mas maraming natutuwa sa mga ganyan kasi sa totoo lang talaga, Calburo, yun talagang pang namin sa gutom Welcome development naman sa Malacanang ang balitang ito mula sa mga mamamalakaya. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy ang ginagawang pag-uusap ng Pilipinas at China patungkol sa fishery cooperation ng dalawang bansa sa South China Sea o West Philippine Sea. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Rosalie Cos, live. Go ahead, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Umaasa ang Philippine government na magtutuloy-tuloy na ang magandang sitwasyon sa Scarborough Shoal o mas kilala sa tawag na Bajo de Masinloc kung saan malaya ng nakakapangisda ang mga kababayan natin doon simula pa noong nakalipas na linggo. Matatanda ang 2012 pa ng kumkubi ng Chinese Navy at Coast Guard ng lugar at pinagbawalang makapangisda ang mga Filipino fishermen doon. Ayon naman sa Chinese government, tuloy-tuloy din ang ginagawang pag-uusap ng Pilipinas at China hinggil sa fishery cooperation at fishing industrial cooperation na una nang tinalakay ng magkabilang panig nang magtungo si Pangulong Duterte sa China para sa isang state visit doon kamakailan. Ipinahayag din ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lukang na posibleng tuluyan ang bumalik sa konsultasyon at mag-focus na lamang sa kooperasyon ang pagresolba ng maritime dispute sa South China o West Philippine Sea. Nakabantay pa rin ang Philippine Coast Guard sa sitwasyon sa lugar at maging sa kalagayan ng mga kababayan nating mangingisda sa Bajo de Masinloc. Floor? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Manawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na pabilisin ang pagsusulong ng kanyang panukalang federal form of government. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga opisyal ng ARMM, nakiusap ito na sa ilalim ng federal government ay magiging pantay ang pagtrato ng pamahalaan sa Moro, Kristiyano at maging ng Igorot. Narito ang report ni Victor Tosare. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga opisyal at kinatawan mula sa ARMM, Region 9, 10 at 11 na apektado ng armed conflict, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na sa ilalim ng kanyang panunungkulan, makakatikim ng pag-unlad ang Mindanao. Ako na yung nakikiusap sa inyo, I make the guarantee na kayo, we will treat you equally. I will see to it na yung Moro o Kristiyanos o Igorot will be treated alike sa panahon ko. Bigyan ninyo akong kunting panahon. I will improve the Moro land, Mindanao. Isa sa susing nakikita ng Pangulo para mapaunlad ang Mindanao ay kung matuloy na ang paglipat ng Pilipinas sa isang federal form of government. Sa ilalim ng federal system, hahatiin sa mga rehiyon o state ang bansa kung saan ang mamumuno sa bawat dibisyon ay magkakaroon ng malaking poder sa pamamahala, hindi kagaya sa kasalukuyang presidential bicameral system na ang pamamahala ay nakasentro sa Metro Manila. Kaya apila ng punong ehekutibo sa Kongreso, bilisan na ang proseso para sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Just hurry up the process. Pagka nandyan na yung federal, tapos paghati-hatiin na yung region, federal region ganon, at more power yan sa baba, less power doon sa itaas, at kayo na ang bahala kung ano
ang nakita ninyo dito. But Mindanao holds a promise sa agriculture. At kung sino yung napili ninyo na gobyerno, yun ang magpatakbo, yun ang magagamit na pera. So you elect men, yung honest, na talagang may fervor, na tulungan niya yung kapwa niya na muro. Yan ang importante dyan. Ayon sa Pangulo, kapag naipatupad na ang federal system of government, handa siyang magbitiw sa pwesto upang bigyang daan ang bagong mamumuno sa bansa. Pag natapos yan ng 3 taon, ay asahan ninyo, I give you my word, pag nandyan na yung framework, I will resign to give way to a new president. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinaalis na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng police checkpoints sa bansa. Ayon sa Pangulo, maglalagay lamang ng checkpoint kung talagang kailangan. Maging ang mga roadblocks sa mga teritoryo ng more Islamic o kay iba't ibang grupo sa Mindanao ay nais na rin ipaalis ni Pangulong Duterte. Only if it is necessary, only if there is specific reason to do it, I am ordering all checkpoints dismantled. Dito, yung MI, kung may purpose kayo, pag wala naman, huwag kang mag-checkpoint. MNLF, ganon rin. Pag walang purpose, baka na mag-checkpoint. Kasi pagpagulo ng buhay ng Pilipino. Ano bang kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, talagang babawasan na nila ang checkpoints sa bansa na sobrang dami na ng mga ito. Naglagay ng maraming checkpoints sa iba't ibang panig ng bansa ang pamahalaan matapos na ideklara ni Pangulong Duterte ang state of emergency on account of lawless violence dahil sa naganap na pambubomba sa Davao noong Setyembre. Inulusan ng United Filipino Organization sa Qatar at Polo OWA ang isang proyekto na naglalayang matulungan ang mga problemado nating mga kababayan doon. Narito ang report ni Ara May Bismanos. Isang proyektong tinawag na Send Someone Home ang inilunsad ng United Filipino Organizations in Qatar o UFOC at ng Polo OWA upang makatulong sa mga distressed overseas Filipino worker dito sa Qatar. Sa ilalim ng naturang proyekto, lilikom ng pondo mula sa Filipino community sa bansa ang grupo sa loob ng 1 taon upang maibili ng plane ticket ng mga distressed OFW na nais ng makauwi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nasa mahigit 100 distressed OFW ang nasa pangangalaga ng Polo OWA dito sa Qatar. Itong program, Send Someone Home, ibig sabihin nito, magpapauwi tayo ng mga kababayan natin na nandito sa ward ng Polo or nasa embassy or nasa deportation na ang hinihintay na lang nila ay yung plane ticket. Marami din tayong mga kababayan dito sa Doha na ready din tumulong. Mga individuals, companies, mga sponsors, at lalo na mga Philcom leaders, Philcom organization, which is I'm sure they are willing to help us for this fund drive campaign. Ikinatuwa naman ng pamunuan ng Polo OWA sa Qatar ang inisyatibo at umaasang magiging daan ito upang lalo pang mapaigting na pagtutulungan ng mga OFW. Let's continue to have a strong and united community. I know that marami pong asosasyon dito na ang interest talaga is tumulong lamang at tumulong sa iba out of their own good heart. Labis naman itong ikinatuwa ng ating mga kababayang kasalukuyang kinukupkop ng Polo OWA. Salamat po kami ng sobra kasi may mga tao po na ganun na naisip na gumawa ng programang ganun. At sana din po na ako makakaabil din ako ng ganun dahil isa din po ako sa nabiktima ng agency namin. Malaking tulong po ito sa Polo OWA kasi mas mabilis pa po yung pagpapauwi sa aming mga OFW. Para sa mga katanungan kung papaano makakatuwang sa naturang programa, tumawag lamang sa UFOC hotlines. Umaasa ang pamunuan ng Filipino Organizations at Polo OWA na susuportahan ng mga kababayan nating Filipino ang fund drive campaign na ito para sa kapakanan ng ating mga distressed OFW. Ara May Bismanos, UNTV News and Rescue, Qatar. At samantala alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Payod to, Deb! Yes, daghan salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Ania na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Nabalakan na ang mga piniriso sa Baliwag Municipal Jail kay nagkadaghan na ang nataptan og balatian tungod kay nagdasok na ang mga tawo sulod sa prisuhan. Subay niini, nagpasalig ang lokal nga kagamhanan nga sugdan na nila ang pag-ayo sa maong prisuhan sa labing daling panahon. Si Bernard Dadis alang sa maong balita. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga naaresto sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa Baliwag, Bulacan. Sa tala ng Baliwag PNP, 90% sa mga nakakulong ay sangkot sa illegal drugs. Kaya naman problema ngayon sa Baliwag Municipal Jail ang pagdami ng mga preso. Dahil ang 64 na inmates pilit na pinagkakasya sa isang kulungan na 20 preso lamang ang kapasidad. At dahil masikip, salita na lamang ang tulog ng mga ito na tumatagal lamang ng 2 hanggang 4 na oras. Marami na rin ang nagkakasakit at noong nakaraang Martes, isang napaulat na nasawi sa kulungan matapos atakihin sa puso. Marami na pong nagkasakit dito. Sobrang init po. Meron pa hong namatay dahil sobrang init. Tinatake ho sa puso. Hawa-hawa na sa sobrang hong sikip. Almost kami dito. Sa pagtulog, yung pawis, nagkakahawa-hawa kami. Nagkaroon na rin ako ng pigsa sa katawan. Sakit sa puso. Ang ating space, approximately, wala pa siyang 30 square meters. Na ang tao, ngayon, 64. Ginagawa na lang nila ng paraan kung paano sila makakapagpahinga. Ipinangako naman ng lokal na pamahalaan na sisimula na sa unang linggo ng Nobyembre ang pagpapagawa sa kulungan na kayang makapag-accommodate ng mahigit 100 preso. I-occupy na yung halos kalahat buo na nito para lumuwag lang talaga. Karapatan ay ibigay din natin sa kanila. Hindi pa naman sila nako-convict. Bukod dito, tiniyak din ng Baliwag Municipal Government na tututukan ang pagsasagawa ng libreng medical check-up at pagbibigay ng gamot sa mga preso. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Zamboanga ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nga tagaan na og pagtagad ang mga insidente sa bird strike sa mga eroplano nga motugpa sa airport sa dakbayan. Si Dante Amento alang sa maong balita. Ya recibe cuantos reclamo desde na Cebu Pacific el gobierno local de Ciudad de Zamboanga por causa del magaya sucede incidente del ataque de magapajaro na aeropuerto. Asigon con el airline cuántos veces ya ataca el magapajaro con los demás del Diila maga aeroplano mientras taabaha este na International Aeropuerto de Zamboanga. Executives from Cebu Pacific complained to us about the 12 bird strikes that are happening in the city of Zamboanga, which is quite unusual. Por causa con este, tapidi ayuda el gobierno de Ciudad de Zamboanga na Civil Aviation Authority of the Philippines o de Oficina Central de CAA para resolba con el maga incidente del maga atake de magapajaro. The assistance of CAAP National to put remedial measures such as sirens to prevent the birds from hitting the airplanes, and then number 2 is for the immediate repair of the airport. Aminado también el gobierno local que ay tarda el plano para transferir con el aeropuerto na mas grande lugar por causa necesita grande fondo para con este. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. 30 ka mga farm owners gikan sa Central ug Northern Luzon ang nahuman sa pagtuon sa Climate Smart Agriculture pinaagi sa Agricultural Training Institute ug kini gihimo sa Philippine Carabao Center sa Nueva Ecija. Ang balita gikan kang Grace Doctolero.
ti pagkurangan iti teknolohiya, mekanisasyon kan financial literacy. Isu nga rod dagito iti daddo mga rason no apay nga basit laeng ti masapsapulan wenno maagidan dagiti manalon kan mangalap. Dagito iti naibaga ni Senadora Cynthia Villar idinapan nagbisita sa J. Philippine Carabao Center, J. Ciudad ti Muñoz, Nueva Ecija. Indaulwan ni Senadora ti panagturpos dagiti 30 nga farm owners iti Climate Smart Agriculture nga damit lang iti babaen ti Agricultural Training Institute ken Villar Sipag Farm School. Nagapo dagitoy iti naduma-duma nga probinsya ti Central ken Northern Luzon. Kalikagom wenno kayat nga magunod ti nasao at training nga makatulong iti panag-asenso dagiti agtaltalon ken kastamet dagiti agkalkalap ti lamlames iti intiro nga pagilyan. Ito yung pagtuturo sa ating mga magsasaka na dahil sa pagbago-bago nating panahon, so may mga iba't ibang teknolohiya na pong na-develop para makaayon sila, mapaghandaan nila yung mga ganong klaseng sitwasyon. Siyempre, yung gusto natin, may heart sila sa agriculture, tapos gusto nilang gawin yung farm nila as a school, a farm school. Yun naman mga local government, interesado yung kanilang local officials na magturo sa mga farmer nila sa kanilang community. Kabayatan na, mabalin tumeten nga mangisuro dagitoy nga nagturpos iti nasao nga training ti farm owners ng runa kadagiti amin a kakailyanda iti komunidad. Inton sumaruno nga tawen ket addamet 90 nga farm owners iti nadadaan wenno naka-ready nga makitraining met ijay nasao nga Climate Smart Agriculture, the Agricultural Training Institute. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija Province. Og kanaam nga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik diha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod. Record-breaking golfers kalahok sa Phil-Am Amateur Golf Tournament na magsisimula sa November 23 sa Baguio City. Malacanang Kamao nakakuha ay kaapat na sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5 matapos talunin ng defending champion AFP Cavaliers sa laban noong linggo. At hiling ng isang single parent na magkaroon ng maliit na negosyo natupad sa tulong ng programang Munting Pangarap ng UNTV. Naparehasan ng Malacanang Kamao ang malinis na 4-0 record ng BOC Transformers matapos na tiklupin ang AFP Cavaliers sa elimination round ng UNTV Cup Season 5 kahapon. May report si Bernard Dadis. Javier with a good evasive move. Jimenez is gone. Napanatili na Malacanang Kamao ang malinis na record at solong liderato sa Group A ng UNTV Cup Season 5 matapos talunin sa makapigil hiningang sagupaan ang defending champion AFP Cavaliers sa score ng 71-61 sa Pasig City Sports Center kahapon. Hawak ngayon ng Malacanang ang 4-0 win-loss record habang nalaglag naman sa ikatlong pwesto ang Cavaliers na baitig 2 panalo at talo kaagapay ng MMDA Black Wolves. Nanguna sa Kamao team si former PBL player Eric De La Cuesta na kumamada ng 26 points, 3 na rebounds at steals kaya tinanghal na best player of the game. Una rito ay kontrolado ng AFP ang arangkada ng ball game at abante pa ng 3 puntos sa first quarter 19-16. Nagpaputok ng 15 puntos si De La Cuesta sa second quarter upang buhatin ang Kamao team at baligtarin ang sitwasyon sa score na 32-26. Umatake ng opensa ang AFP sa pagpasok ng third kanto at lumamang pa ng 4 na puntos, mahigit 3 minuto na lamang ang nalalabi. Ngunit agad bumuelta ang Malacanang at lumamang ng 7 puntos, 52-45.
Hindi na pinaporma pa ng Kamao ang naghahabol ng Cavaliers sa fourth quarter kung saan tinambakan pa ng 16 puntos ang AFP sa last 2 minutes ng ball game hanggang sa magtapos na sa score ng 71-61. We're representing the Office of the President. That's malaking ng motivation sa amin yun. Pangalawa, itong panalo to. Pangatlo, may isang player akong wala dito, si Christian Luwanson. Pare, magpagaling ka na. Okay, dinededicate namin yung larong to sa kanya. The guys who play with fire. Oh, again. Umangat naman sa ikalawang pwesto ang BFP Firefighters matapos patikimin ang ikalimang sunod na pagkatalo ang Zenith Defenders sa score na 90-78. Nanguna sa Firefighters si Gilbert Malabanan na may 24 points at si Anthony Emmanuel Lim na may 22 points. Dito. Favorite shot, Testiga. Samantala nasungkit naman ng NHA Builders ang ikalawang sunod na panalo upang umangat sa ikatlong pwesto sa Group B kaagapay ng HOR Solons na may tig-2 panalo at talo matapos gibain ng GSIS Furies sa score na 86-79. Tinanghal na best player of the game si Marvin Mercado na kumamada ng 22 points at 6 na boards. Nalaglag naman sa 1-3 win-loss record ang GSIS Furies. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Record-breaking naman ang mga kalahok sa 67th edition ng PhilAm Invitational Golf Tournament na magsisimula sa Nobyembre 23 sa Baguio City. Narito ang report ni Grace Doctorero. 5 bagong timang lalahok sa 67th edition ng PhilAm Invitational Golf Tournament na isasagawa sa Baguio Country Club at Camp John Hay Golf Club. Ang mga ito ay ang St. Leonard of Maryland, USA, Hawaii 50 Plus of Hawaii, USA, For the Voice of Davao, Sandigan Golfers at Yokosuka Rising Sun of Japan. Sa kabuuan, nasa 230 kuponan ang maghaharap sa torneo. Kabilang dito ang nagbabalik na BFW Post na grupo ng mga retiradong US servicemen, Isabela Golf Club, Team Pastol at ang matikas 83 ng Philippine Military Academy. Ayon sa PhilAm Golf Foundation Executive Committee, mas pinagbuti nito ang kalidad ng gaganaping kompetisyon para sa mga manlalaro. Ang gusto namin ibigay sa mga players is yung quality ng event at quality na experience. Sa kabila ng mga ibibigay na premyo sa mga mananalo, tiniyak naman ng PhilAm Golf Foundation na may nakalaan itong tulong para sa mga naapektuhan ng bagyo sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. This year for Lawin and victims of Typhoon Karen, hard-hit areas of course sa Payao. Definitely, we are going to be there. The players are going to be there to pass the hat and donate a significant amount which we are going to announce during the awarding on December 10. 1,200 golfers ang magtipon-tipon sa tinaguriang world's largest and longest running amateur golf tournament. Nakatagdang Seniors Division Tournament sa November 23 hanggang December 2, habang ang regular division naman ay gaganapin sa December 3 hanggang 10. Grace Doctorero, UNTV News and Rescue, Camp John Hay, Baguio City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A strong earthquake measuring magnitude 6.6 struck central Italy on Sunday, causing the collapse of more buildings and historic churches in small cities and towns already shaken by tremors in the past week. Edith Artates has the full story. Misurato 6.6, secondo el Geological Survey, Fiordilia USA y Stato el più grande dal momento che quasi il 24 agosto. Terremoto che rase al solo diverse piccole città. Mentre non si sono al momento notizie di vittime, di domenica il danno era notevole. Il rapporto hanno mostrato il crollo di una chiesa nel centro di Norcia,
Uno, città vicino a Perugia in Umbria. Parte della scelta erano già state sigillata. Edifici Danigetti, a Norcia incluso la storica Basilica di San Benedetto e il municipio. Terremoto di domenica ha seguito una serie di tremori e di stato avvertito come lontano nord, come Bolzano, vicino al Colponi, con all'Austria e come estremo sud come la regione Puglia sulla punta meridionale della penisola italiana e di stato avvertito con forza nella capitale Roma. Ci sono nuovi crolli, è stato il crollo qui a Norcia, questo lo sapete, della Basilica di San Benedetto. Poco fa sotto un'altra importante scossa è crollato la chiesa di San Francesco, sono continue scosse, si ripetono in questo momento all'interno del centro storico di Norcia. Anche i nostri uomini sono selezionati, quindi abbiamo dentro solamente le squadre strettamente necessarie per i lavori di ricerca, per escludere presenza di persone, anche se non abbiamo. Terremoto di domenica ha seguito una serie di terremoti e di stato avvertito con forza nella capitale Roma. Edith Artates, UNTV News e Salvate, Roma, Italia. Meanwhile, Brazilians went to the polls on Sunday in the second round of municipal elections expected to consolidate the collapse suffered by the Workers' Party. Carlos Miranda has the news. Eleitores no Brasil foram às urnas em 57 cidades para votar no segundo turno. Na primeira votação, o partido do PT da ex-presidenta Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment em agosto, foi o que obteve o pior resultado e perdeu a maior cidade do país, São Paulo, para o seu maior rival, o PSDB, que elegeu o milionário João Doria como prefeito. O PSDB do atual presidente Michel Temer perdeu sua liderança de longa data sobre a cidade do Rio de Janeiro, que recentemente sediou o que muitos consideraram Olimpíadas bem-sucedidas. Pelo contrário, um bispo evangélico e conservador, senador Marcelo Crivella, irá enfrentar o PSOL, ex-petista, em decisão para ver quem liderará o Rio. Apesar que não é só o PT, né? Eu acho que é todos, né? Eu acho que se botar tudo dentro de uma máquina de lavar, só sai sujeira, não sai nada limpo, não. Tá tão ruim, né? Não dá nem pra gente falar. Eleitores acusam o PT, que governou por 13 anos, por liderar a presidência durante o maior escândalo de corrupção política e levar a maior economia da América Latina para sua pior recessão desde 1930. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the stories making headlines across the globe. Back to you, Flor. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Sa tulong ng programang Munting Pangarap ng UNTV, natupad ang hiling na dagdag puhunan at paninda ng isang single parent sa Quezon City. Narito ang report ni June Soriao. Walang sinasayang na oras sa paghahanap ng pagkakakitaan si Ginang Sanel Taguba para sa kanyang 4 na anak na mag-isa na lamang niyang itinataguyod mula nang magbiyuda 10 taon na ang nakararaan. Si Aling Nel, residente ng Quezon City, ay karaniwang makikitang magiliw na naglalako ng panindang iced candy, ngunit tuwing umuulan ay tumatanggap naman siya ng labada. Mahirap po magpalaki ng mga anak, lalo po single parents po. Minsan hiningi ko na lang po sa taas. Pag ako po may problema, pinapanalangin ko po. Pinapasalamat ko po sa Diyos. Unang-una po, iniingatan po yung mga anak ko. Tapos binibigyan po sila ng lakas. Nawalan man ang katuwang sa buhay, napalaki naman ni Aling Nel na responsable at mapagmalasakit ang kanyang mga anak. Papasalamat po ako sa Diyos kasi binibigay ni Mama lahat ng gusto namin. Nagpapahirap si Mama magtrabaho para bigyan kami ng magandang kinabukasan. Mag-aaral po ako ng mabuti para po kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, pwede ko na pong tulungan yung mama ko tsaka yung mga kapatid ko para may iahon ko po sila sa kahirapan. Sinisikap ni Aling Nel na huwag mapabayaan ang kanyang mga anak kahit nakatutok siya sa paghahanap buhay.
Hiling niya na sana ay maragdagan pa ang kanyang puhunan sa pagtitinda upang mas lumaki din ang kanyang kinikita pantusto sa gastusin nilang pamilya. Ang munting pangarap ko po, magkaroon lang po ako ng kahit kaunting puhunan po para makapagtinda-tinda po. Lalo po ngayon mahina po ang buko salad. Gusto ko meron pa po ko ibang matitinda ng kamutikyo, banana Q, turon o kaya yung lumpia. Agad naman itong tinugunan ng munting pangarap program ni Kuya Daniel Ito Razon. po ngayon, ito ay dagdag na pangkabuhayan at saka iba pang mga pwede nilang maitinda sa araw-araw. Maraming salamat po Kuya Daniel. Natupad na rin po sa awa ng Diyos po ang aking munting pangarap po. Ilang taon ko pong inano kaso hindi ko po sukat akalain na nabunot po ako. Hindi ko rin sukat akalain po na ganun po sa awa ng Diyos. Nabunot po yung aking munting pangarap na matagal ko na pong inasam-asam. Na hindi ko rin po sukat akalain na ganun po nangyari din sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa mga staff po. At salamat rin po sa Diyos. Natupad na rin po. Jun Suriao para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.